Naalis po, hindi pa sinasabi ng FD. Ayan, nasa likod niyo po yan. Salamat po sa inyo, si Jong. Ayan, sandali lamang po. To serve and protect, layon po ng Pasay City Police Station na laging makasunod sa mission and vision ng Philippine National Police. Sa hapong ito, tunghayan natin ang paglilingkod ng Community Service Active Pasay City Police sa Pasay o Pasay CPS. Dito lamang po yan sa Police at your service. Ang Bible is a word of God. So kailangan nating ipamahagi. Hindi lang sa kapulisan kami na namimigay, kundi sa mga schools at kabilang din dito yung mga drug surrenderer natin na kung saan ay kailangan nagabayan sila. Pumupunta rin kami sa mga eskwelahan at nagbibigay kami ng mga Bibles. Yung mga stakeholder natin, nabibigyan din natin sa mga commercial establishment. Napupunta namin yan para mabahagingan sila ng mga Biblia, ng salita ng Diyos. Pamamahagi po ng Bible ang isa sa mga proyekto ng Pasay City Police upang makatulong sa pagbabagong buhay ng mga taong nasangkot sa illegal drugs. Maging sa mga paaralan, isa ang Biblia sa ipinamimigay nila upang magabayan ang mga bata sa tamang landas ng buhay. At upang matiyak na guided ang mga inosenteng isip ng mga mag-aaral sa elementary sa Pasay City, katuwang ang Dare Philippines na may imulat ang mga bata at may iwas sa masasamang epekto na ipinagbabawal na droga. Yun there, it's all about drug abuse resistance education. Ito yung partnership ng PNP, DepEd, which is yung school, and yung parents ng mga children na tinuturuan po namin. Nagtutulong-tulong, parang sa ganon, patulungan namin yung mga bata na mailayo sa kapahamakan, particularly sa mga vices like yung 3 gateway drugs na sinasabi, which is yung marijuana, alcohol, and tobacco po. Nag-undergo kami ng 10-day lesson. Tinuturo ng Dare America, yung programa na to parang sa ganon, may turo rin namin sa mga kabataan, particularly grade 5 and grade 6 students. Drug Abuse Resistance Education. Ito ay tinuturo ng DARE officers ng Pasay Police sa mga grade 5 and grade 6 pupils sa iba't ibang elementary school ng kanilang nasasakupan. Ito po ay hango sa lessons na ibinabalangkas ng DARE sa Estados Unidos na nabuo noon pang 1983. Napakaganda ng programa ng DARE na ito kung saan napapanahon dahil nga sa Oplan Double Barrel kasama yung sa demand reduction. So, nag-iikot kami sa eskwelahan na yan ay pamula lesson 1 hanggang lesson 10 ay kailangan mong matapos yan. So, tinuturuan mo yung mga bata na maging ma-educate sila by how to say no to drugs. Kung paano natin maiiwasan yung mga masasamang bisyo. And of course, hindi lang masasamang bisyo, kasama rin dyan yung tinatawag nating anti-bullying. Na kung saan yung mga bata natin ay maiwas gumamit ng droga at kung paano makaiwas sa pambubuli ng kapwa kaklase. Before na mag-conduct ka ng their lecture, ay coordinated ka muna sa tinatawag natin division school natin. Ano? Kasama ang division school, ang school principal, ang kanilang master teacher, ang kanilang advisor. Na hindi ka pwede basta na lang pupunta sa eskwelan nang walang proper coordination dyan. Ang DARE program is mayroon itong 10 lesson. Including na dyan sa mga 10 lesson na yun, andyan na yung introduction, yung facts about the alcohol and the tobacco, andyan na rin po yung sa stress, sa peer pressure, which talagang napapanahon para sa ating kabataan. At least yung mga lesson na ito is yung makakapagbigay ng mga magagandang information on how to say or to avoid those vices na na-encounter ng ating mga kabataan. 10 days po siya. Hindi po kami pwedeng lumagpas ng lesson, hindi po kami pwedeng mag-jump up to lesson 4 kung hindi po namin na-tackle yung lesson 2 and 3. So, curriculum po siya talaga. Booklets, workbooks, visual aids, and PowerPoint presentations. Ilan lang ito sa teaching tools na ginagamit ng ating mga pulis at para mas maging vocal ang mga mag-aaral sa kanilang mga saloobin. Isa sa mga teaching tools na ginagamit ng Pasay CPS DARE officers ay ang tinatawag nilang DARE Box. Ang DARE Box po ay isang tools na ginagamit ng DARE lessons. Bago mag-umpisa po ang klase, ang mga bata ay naghuhulog ng kaprasong papel na may katanungan. Pwede pong ito'y personal,
kung tungkol sa pagkatao namin mga DER officers or katanungan kung mahirap maging pulis at minsan po nagbibigay sila ng mga impormasyon katulad ng mga kung sino yung mga nagtutulak sa lugar nila, sino yung mga drug dependent at ganun din yung mga hinaing nagiging problema nila sa bahay nila at saka sa problema nila bilang isang estudyante na sinasagot namin yun araw-araw para matulungan din yung mga kabataan. At yung mga tanong naman na medyo sensitibo, yun ay nire-refer naman namin doon sa opisina. For example, tungkol doon sa child abuse. So, pag may mga ganun tanong, hindi po namin binabasa yun, but we make sure na it is confidential. At yun naman po ay ipinapasa namin sa tamang ahensya katulad ng Women's Desk, yung sa guidance ng school, para tulungan po yung bata na mayroong ganung mga problema. Ito po yung mga sample ng mga tanong na nilalagay dun sa DER box namin. Isa po dito ay galing sa isang grade 5 student at ang sabi niya, ano pong inspirasyon nyo sa pagiging pulis at masipag at responsabling ama at asawa? So sa akin sinagot ko po ito na ang inspirasyon ko po yung aking anak. Kasi yung anak ko po ay kasing edad, grade 5 din po, nag-isang babae po yun. Kaya yun po ang aking inspirasyon at ang aking siyempre pamilya. Meron pang isa, actually ito din naman tanong, pero galing din sa bata, nagpapasalamat naman siya. Dear Sir, salamat sa pagtuturo sa tungkol sa droga. Kundi dahil po sa inyo, kami po ay mahihikayat. So ito po, nagpapasalamat naman po siya. Pagkatapos mo maturuan ng lessons 1 to 10 ang mga bata, isang culminating activity ay isinagawa bilang graduation ng mga kasali sa DER seminar. At kung lulubin po ng Diyos, abangan ang coverage ng UNTV News and Rescue sa gagawing graduation ng mga grades 5 and 6 pupil this coming March 16. Isasagawa po sa Cuneta Astrodome sa Pasay City. Ito po ay sa inisyatibo ni former President Joseph Estrada at the Executive Vice President ng DER Philippines na si Attorney Donna Gasgonia. Sa partisipasyon po ng NCRP o Director Oscar Albayalde, SPD Director Thomas Apolinario at sa panguna po ni Pasay CPS Chief of Police, Police Senior Superintendent Lawrence Coop. Kapag ka nalaman nila yung mga consequences ng paggamit ng mga illegal na droga, doon pa lang matatakot na silang subukan or gawin yung mga negative effect ng drugs. Mas maganda silang turuan sapagkat mas maa-adapt nila ng mas mabilis at makakapag-isip sila ng maayos na kapag ito ay ginamit ko, ganito ang mangyayari sa akin kasi hindi pa nila nasusubukan yung mga ganitong uri ng droga na ipinagbabawal ng ating gobyerno. Lalong-lalo na po ngayon, yung sa ating laban kontra droga, halos lahat ng krimen nag-uugat sa paggamit ng illegal na droga. Kaya yun po, sa ating mga kabataan, na nagdadalawang isip para yung mga gustong sumubok ay sinasabi ko pong huwag na kasi wala pong magandang maidudulot ang droga sa atin. Okay po, abangan ang kabuuan ng public service na ito ng Pasay City Police sa programang Police at Your Service dito po sa UNTV News and Rescue. Ngayong Sabado po, alas 7 ng gabi. Kita mo kung gaano ka-participative yung mga bata. They're so interested doon sa topic. Nakakatuwa naman. Ano po, ha? This is a very nice approach po ng Police Pasay. Maraming salamat po sa inyo. Ang pamamaraan para ma-educate, ma-inculcate sa isipan ng mga bata yung pinsala na pwedeng maidulot ng droga sa kanilang mga isipan at sa kanilang katawan, and of course yung pamamahagi ng mga Bible, mga kasambahay. Thank you very much, and sana magpatuloy po itong ganitong klaseng programa, mga kasambahay. Sige, Jong, 5:41 na. Samantala, narito pong muli ang isa pang public service